Good day guys! Today, i-review natin itong 2025 Mitsubishi Destinator na inaabangan ng lahat. Thank you nga pala kay Beth Valencia ng City Motors Alabang, yung agent na nag-assist sa akin. Ilalagay ko yung contact number niya dito sa baba para diretso na kayong tumawag sa kanya kung meron kayong inquiries. This is a 7-seater SUV na bagong labas ni Mitsubishi. In terms of size, it's positioned between the Montero Sport and the Mitsubishi Expander. Itong i-review natin is yung top-of-the-line GT model. So, let's check kung sulit pa siya sa price point niya at ano yung mga pros and cons nito. As much as possible, in-depth review natin ito at makakaroon din tayo ng test drive. And I'll give my personal opinion about the vehicle. Anyway, let's start with the review at magsimula muna tayo sa kanyang exterior features. For Mitsubishi, nandun pa rin yung dynamic shield design ng Mitsubishi. Ganyan yung branding niya. I think ang ma-appreciate mo dito at first hand is yung aesthetics nitong Destinator. Just like the X-Force, yung aesthetics niya, meron talaga siyang certain appeal. Kasi it's one of those cars na mukha talaga siyang concept car. Especially yung X-Force. Usually kasi yung mga concept car, mas maganda siya kaysa rin talaga sa actual production. Pero dito, actually, it looks like a concept car for me. Merong mga details na very futuristic and modern sa time natin ngayon. At the front, it includes a distinctive acrylic grille with a honeycomb design and the Mitsubishi logo at the center. For me, yung harap niya is very aggressive and modern at the same time. I think it's a kind of design na magugustuhan ng karamihan. And the nice feature here is yung headlights niya. Ito yung signature T-shaped headlamp na LEDs. Ang maganda dito, it's all available across the range. Even yung GLX na base variant, lahat ng ilaw niya is naka-LED. Up top, meron siyang Destinator emblem. Pero for me, I'm not a fan of this kind of look. Mas malinis na wala. Tatanggalin ko ito if ever I have a Destinator. Dito sa lower half ng bumper, meron siyang mga angled edges that makes it look tough and aggressive at the same time. At yung fog lamp niya dito sa baba ay LED na din. Yung acrylic type grille niya, meron din siyang nag-o-open dito sa may bandang baba niya. Actually, mapapansin mo maraming details yung harap niya pag nilapitan mo ng actual. And what I love about this design is yung height ng hood niya. It's not sloping, it gives you an SUV stance, unlike yung MPV na medyo nakarik yung hood niya. Here, naka 18-inch na rin siya na wheel. Here, makikita mo rin yung chamfered edges dito sa fender niya. So, in terms of proportion, well-balanced yung design niya sa harap and sa likod. Makikita mo rin sa likod yung chamfered lines niya. For me, very streamlined yung design niya at alam mo talaga yung design execution. At ito naman yung side mirror niya na painted black na mayroong 360-degree camera. Here sa side, meron siyang body cladding na typical naman sa mga monocoque type na SUVs, crossovers, or MPVs. For me, I'm not a fan of that. Mas prepared ko yung body colored. Ang kagandahan dito, meron siyang floating roof design na typical naman nowadays. By the way, naka-black roof siya, pero meron kang option na monotone. Meron na din siyang roof rail for added accessories. At dito sa lower window line, meron siyang chrome strip that ends up dito sa second passenger. And then meron din siyang accent dito sa kanyang C-pillar. At pagdating naman dito sa likod, ganun din yung kanyang design execution. For me, holistic naman yung design niya from the front to the end. And for me, very futuristic yung design niya. At ang sa akin lang, meron siyang certain details na eye-catching talaga for many people. At meron din namang details na excessive. So, depende na yan sa tao kung ano yung piniprefer nila. And the nice thing is, naka-disc brake na rin yung likod niya at meron na rin carpeted area dito sa fender liner. That is used to reduce yung road noise and improve NVH. And what I love about this design is yung kanyang prominent na spoiler. So across the models, meron siyang spoiler. So maganda siya kasi kitang-kita mo siya talaga. At dito naka-shark fin antenna rin siya. At dito naman, ito yung sinasabi ko na excessive yung design details dito sa likod. Sa iba siguro magugustuhan nila ito for aggressive look. Pero sa akin, gusto ko yung malinis lang. But it works well naman sa statics nitong Destinator. So here, nandito yung location ng kanyang camera for the rear view mirror.
So, meron siyang ganung feature para yung sa Nissan Terra. And then, pag tinignan mo dun sa ilalim, makita mo na this is a monocoque type body, hindi siya yung ladder frame. And usual, yung rear suspension niya is naka-torsion beam. Overall, yung design naman niya is good. So, sa karamihan, it would be appealing. Since meron siyang updated or upmarket feel na hinahanap ng mga consumers ngayon. It's not perfect, but you get the intention of the designers of Mitsubishi. So, abangan nyo yung bagong design ng Montero Sport. Siguro, malapit sa ganito ang magiging itsura niya. So, I think ito na yung pinaka-latest design execution ng Mitsubishi dun sa kanyang dynamic shield design. So, ito na yung pinaka-updated or modern na itsura niya, which I think was well executed naman. Kasi before, yung mga dynamic shield fascia nila is somewhat awkward. Especially pag in-integrate nila sa ibang models gaya ng Mitsubishi Mirage at saka sa ibang models nila. But dito, it works well at alam mo na nirefine nila yung design approach dito. Okay, tapos na tayo sa exterior. Punta naman tayo sa loob. Dating sa loob, meron siyang two-color scheme, yung black at parang burgundy. At it's a combination of plastic and soft touch material. Sa taas, plastic part, at dito sa baba is soft touch material. Softly padded naman yung mga armrest niya sa mga pintuan. Meron din siyang aluminum accent here, as well as yung black gloss material in this area na scratch magnet. Nandito yung mga buttons for the windows at yung sa driver side lang ang automatic up and down. Another thing na maganda dito sa GT model is naka Yamaha speakers na siya. It's an 8-speaker system designed by Yamaha with 4 optimized modes. Pagdating sa sound system, maganda yung feature na ito. Okay, check naman natin yung kanyang steering wheel. So, pag binaba mo to, natitilt and telescope din siya. So, you can adjust yung kanyang driving position. At nandito naman sa left side ng steering wheel, may mga buttons dito. Nandito yung mga buttons to control yung instrument cluster, saka yung head unit. At dito naman sa kanan, nandito naman yung control ng kanyang cruise control at saka yung switch ng kanyang camera. Nandito siya. Yung kanyang driver seat naman is automatic yung adjustment. You can move it forward and backward and then you can adjust yung kanyang seating position. Pero wala siyang lumbar support. Andito naman yung switch ng pag-open ng kanyang tailgate. And what's unique here is meron siyang aircon dito sa ilalim. Yan o. Meron siyang aircon vent dyan. Pwede mo rin siyang isarado kung nalalamigan ka. At dito sa center console sa side, meron din ditong pocket na makapaglalagay ka ng mga item dito. Wala siyang paddle shifter, but generally maganda naman yung kanyang leather wrapping nitong kanyang steering wheel. So ito naman yung itsura from the inside. So maganda rin yung view niya kasi mababa naman yung hood. Tapos yung kanyang dashboard, ito is made of plastic. Yan o, plastic yung material dito. So, hanggang dito, plastic yung material sa dashboard sa ibabaw. Dito naman sa middle portion, may mga soft touch material dito. Ito yung parang brown or burgundy na color. Okay, check naman natin itong kanyang glove box. So, pag binuksan mo siya, soft naman yung kanyang opening. So, average size lang ng kanyang glove box. Dito sa center console, padded yung dalawang sides niya at nandito yung kanyang start-stop button. Nandito sa lower portion yung kanyang drive modes button. At nandito naman yung automatic parking brake saka yung brake hold. Malaki na rin at modern yung kanyang head unit na naka-integrate na rin yung instrument cluster. Mamaya makita natin ang itsura niya kapag naka-on. Dito naman meron siyang aircon vent at nandito yung parang piano switch sa instrument cluster. At dito sa lower portion, nandito yung different buttons to control yung aircon. At dito naman sa lower portion, you can find here yung 12-volt socket. Meron siyang Type A saka Type C ports dito. At nandito rin sa baba yung kanyang wireless charging pad. Dito sa dashboard, meron din nga pala siyang ambient light, yung kulay red na yan. Meron din siyang ambient lighting dito sa door panel. Yan o, dito sa ilalim, meron siyang ambient lighting. Okay, dito naman sa taas, nandito yung switch ng sunroof. Dito sa left side, pag open ng sunroof dito sa may driver side,
At nasa right side yung pag-open ng sunroof hanggang dun sa likod. Okay, let's take a look sa kanyang sunshade. So, meron din siya ditong vanity mirror sa driver side. So, pag in-open mo, merong ilaw. Dito naman sa passenger side, meron ding vanity mirror. Meron din siyang ilaw. Okay, check naman natin itong second row seat. So, itong door panel niya, ganun din, plastic at saka soft touch material. And then, meron ditong black area. Sa baba, nandun yung Yamaha speaker, saka meron ding bottle holder. Na-notice ko lang yung 60-40 split dito, nasa right side yung 60. Diba, usually yung 40% nandun sa right side. Maganda naman yung kanyang legroom, adequate yung kanyang space, no? So, maganda rin yung position ng kanyang seat, tama lang yung height. And then, you can move it back and forth. Dito, makakarest pa rin yung paa mo. Pwede mong isuot yung paa mo dito sa ilalim ng driver's seat. Okay, check naman natin kung anong meron dito sa likod ng driver's seat. So, dito, pag tinanggal mo to, meron siyang tray ng pagkain dito. And then, dito sa taas, meron ka ding pocket at meron din ditong cup holder. So, tamang-tama to kung mahilig kayong kumain kung nagbabiyahe. At dito naman sa lower portion, meron pa din siyang pocket. So, pwede ka pa maglagay ng ibang items dito. Okay, lipat tayo dito sa bandang gitna. Dito, yung center tunnel niya, medyo nakaumbok ng konti. Pero hindi naman siya mataas. So, tamang-tama lang. Although, syempre, yung center passenger, hindi ganun ka-comfortable compared dun sa dalawang passenger sa dalawang sides. At nandito nga pala yung switch ng kanyang aircon. At dito sa lower portion, meron ding Type A saka Type C ports. Wala siyang aircon vent dito kasi nandun siya sa taas gaya ng sa Montero. Nandito yung aircon vent niya and then meron din siyang ilaw. So meron siyang ilaw dito sa right, saka sa left, and then meron ding ilaw dun sa third row. In terms of headroom, hindi siya ganong kataas. Dito ang sukat ko, mga 3 inches lang yung space from my head. And then meron ka namang hawakan dito para sa second row passenger. At dito nga pala sa gitna, meron siyang center armrest na meron dalawang cup holders. So ito, bukas siya hanggang dun sa likod. So pwede kang magkarga ng mahabang item dito. Okay, tapos na tayo dito sa second row. Punta naman tayo dito sa third row. So dapat mong iangat itong second row seat para makapasok ka dito sa third row. Okay naman yung kanyang third row. Maluwag naman, pero hindi siya ganun kaluwag. At dito nga pala sa third row, meron din siyang armrest. Tapos, meron dito siyang cup holder. At dito, meron siyang saksakan Type A saka Type C. At dito sa bandang itaas, meron siyang parang pocket pa dito. Pwede ka pang maglagay ng item dyan. So, halimbawa, pwede kang maglagay dito ng iyong cellphone habang nag-charge ka dito. Napansin ko din dito yung kanyang cup holder, medyo naka-angle. So, pwede mo pang ilagay yung cellphone dito, medyo naka-angle siya ng konti. So, pwede kang mag-type dyan. Dito naman sa third row, medyo masikip na kapag ka naka-pull back na yung second row seat. So, dito medyo sumasabit ng paa ko dito. Meron kasi ditong parang rail eh. So, pag hinapway, minove natin yung second row seat. Meron ditong rail, makikita mo yan, no? So, sumasabit yung paa mo dyan. So, pag sinagad mo naman yung second row seat, hindi na siya ganun ka-space dito sa likod. Sumasabit na yung tuhod ko. So, kung bata siguro, mas komportable. Pero sa adult naman, pwede namang pagtiisan. Medyo maliit na lang yung headroom dito. At dito nga pala sa third row, meron din siyang ilaw. LED na rin yan. At dito nga pala sa center passenger sa second row, meron din siyang seatbelt. Ito yan. Okay, check naman natin yung cargo area. So, automatic din yung kanyang tailgate. So, pag in-open mo ito yung itsura ng kanyang cargo area. So, dito meron siyang compartment na 3. Medyo malalim. So, marami kang mga gamit na maitatago dito. So, walang nakalagay na reserva dito. Nandun siya sa ilalim. So, dito ibaba natin itong third row seat. So, pag binaba mo na yung third row seat niya, so, flat na siya. Mas malaki na yung cargo space. So, check natin kung naipa-flat siya. Okay naman na ipa-flat siya. So, malaki yung cargo area kapag naka-flat na siya. So, ganito na yung itsura niya kapag nakababa na yung second row seat saka yung third row seat. Flat na siya hanggang dun sa dulo.
By the way, dito nga para sa third row, meron din siyang aircon vent sa taas, which is a good design kasi yung sa third row, malalamigan din. Okay, sige, close na natin yung tailgate. So, pag pinress mo yung button, automatic na magko-close na yung kanyang tailgate. At dito nga pala sa front passenger seat, meron din siyang pocket dito sa ilalim. Yan, oh, parang yung sa expander. So, pwede kang maglagay ng halimbawa ng sapatos dyan sa ilalim. Okay, check naman natin yung engine. Which is the interesting part. Ito yung tinatanong ng karamihan, yung engine niya. So, ang engine niya is gasoline engine 1.5 liter na ang tawag nila is 4B40. Produces 163 PS and 215 Newton meters of torque. According to Mitsubishi, it's a second generation engine na merong water-cooled type na intercooler. So ano nga ba yung water-cooled type intercooler feature na to? Kagandahan sa water-cooled type intercooler is it dissipates heat more efficiently. It also allows for a compact size ng placement niya sa engine. Compared dun sa mga air-cooled intercoolers, actually mas simple yon than this water-cooled intercooler. So wala siya ng mga additional components to circulate the water. But the advantage naman nitong water-cooled intercooler is, for example, dun sa mga situation na kulang yung airflow, for example, sa mga traffic na areas, kailangan mo ng more air. So yung ganitong system can be more efficient in that situation compared dun sa air-cooled intercooler kapag yung stop and go traffic. But in terms of maintenance, siguro mas complex siya compared dun sa air-cooled systems na typical sa mga turbocharged engines as of now. Actually, may pros and cons yung dalawang system. So, kailangan mong malaman kung ano yung difference nila. Actually, yung horsepower rating niya is somewhat enough sa ganitong size. Later on, ma-check natin kung okay ang performance niya on-road even though 1.5 liter lang siya na turbocharge. But for me, ang expectation ko is okay lang yung power niya. It's sufficient enough but don't expect a powerful engine. And also knowing na CVT yung transmission niya, hindi ganun kaganda ang responsiveness niya from standstill. Yun lang ang hindi ko medyo gusto dito is yung kanyang CVT transmission. But other than that, okay naman yung engine niya specs-wise. Tama lang yung power rating niya for its size. And another thing to consider is hindi siya hybrid. So pagdating sa fuel consumption, I think we need to check. Hintayin na lang natin yung feedback ng mga owners nito kung ano talaga ang fuel consumption. Okay, tapos na tayo ng review ng external and internal specifications. Ang next step naman natin is ite-test drive natin para ma-check natin kung ano yung performance nitong bagong Destinator. Okay ba talaga siya o hindi? So, if you're planning to buy a car, mas maganda talaga mag-test drive kayo. Kasi you get to feel the ambience, you get to feel the performance on road. So you can check if the car suits your taste. Sometimes it doesn't translate well pag dinrive mo na siya on road. So ngayon, ite-test drive natin ito para ma-test natin yung kanyang driving dynamics. Tapos, nasa anong mode tayo? Normal po. Normal po pa. Ayun po. May wet. Makikita din po dun sa... Saka mud. Okay, so punta tayo sa normal. So nag-iiba dito. Okay. Saan tayo na daan? Kanan ka, boss. Tapos kanan ulit dito sa street na to. So tayo sa loob ng North Gate. Ito. Yan. Ramdam agad yung power iba. May hub dyan, sir. Tapos yan. Yan, nakakagulat yung pakda. Okay, sa short stretch ng road na yon, ang power delivery niya is normal. Nothing dramatic or something na sobrang sluggish.
To me, tamang-tama lang yung power feel niya. Siguro, if I'm going to criticize it, well, may konting delay from the get-go. But once you get going na, magaan na yung feeling niya. One thing I notice here is very light yung steering kasi naka-EPS na siya. So if you're eyeing light feel pagdating sa steering, maganda itong Destinator. Compared dun sa Montero Sport na hindi naka-EPS, mas magaan yung steering nito. Okay, dumaan tayo doon sa may konting lubak na road. So, na-feel ko na maganda yung suspension niya actually. For an SUV, very supple yung tuning ng suspension niya. Kumbaga, swabe lang over bump. Actually, I was expecting na medyo bothered doon sa medyo unmodulated roads since naka-torsion beam yung likod niya at hindi naka-independent suspension. But actually here, maganda yung suspension niya. Hindi stiff, hindi rin naman sobrang soft. Tamang-tama lang. I think this is a comfortable 7-seater SUV. So kung naghahanap kayo ng ganong feel, makikita nyo yan dito sa Destinator. Another thing na naramdaman ko dito is yung pagka-lightness ng feeling niya. Mind you, hindi siya yung may pinaka-powerful na engine. But comparing it with the Mitsubishi Montero Sport, mas magaan siya from the get-go. And handling-wise, I think mas better to ng konti. Kinukompare ko to sa Montero Sport since may mga tao na nagsasabi na yung price level niya na 1.93 million, you can get a Montero Sport already. I think yun lang ang major comparison na maiisip ko. If you're eyeing between the two, yung differences nila. The Destinator is a lot more driver-friendly than the Montero Sport. Women would also be comfortable driving this. Unlike yung Montero Sport, may pagka-hefty siya, mabigat siyang i-drive. This feels like a crossover rather than a pure SUV na ladder frame. So pagdating sa ride, mas maganda talaga ang ride nito compared sa Montero Sport. Since yon ladder frame, so expect mo, mas ramdam mo yung shake sa chassis ng Montero Sport as compared sa mga monocoque na usually sa mga crossovers. So, try natin yung power niya. Doon makikita mo talaga yung reaction time ng CVT. Hindi talaga siya responsive on normal mode. But nandun naman yung power ng engine. Hindi lang talaga siya natatransmit ng transmission on normal mode. Try nating i-shift sa tarmac mode para makita natin kung may difference. So, I guess yung normal mode is suitable sa city driving and light usage lang and also for fuel efficiency. So, pag inilagay mo sa tarmac mode, dun mo ma-feel yung responsiveness ng power delivery niya. Pagdating naman sa brakes, maganda siya, maganda yung progression at madali siyang timplahin. I think yung brakes niya, hindi ka mangangalay kapag ka nasa traffic ka. At ang maganda dito, meron siyang auto hold feature which is very useful sa mga stop and go traffic. So I think itong Destinator pagdating sa driving dynamic leans more on the comfort side.
I think it handles pretty well naman. But hindi ko na-try masyado yung yaw control nito or na-feel man lang. Since hindi naman nag-aggressive driving tayo dito. I think for the most part, maganda siyang i-drive, very comfortable. Magaan yung steering, okay lang yung response ng engine niya. And surprisingly, maganda yung suspension niya. Pagdating naman sa NVH, average lang din, tahimik lang siya for the most part. And yung road noise is kept to a minimum. And overall as a package, maganda ang performance niya on road. Ang ayaw ko lang dito is naka-CVT transmission siya. May konting delay pag normal mode. Pag nilagay mo sa tarmac mode, mas responsive siya. Ang ayaw ko din lang sa CVT is yung tunog ng engine niya. It's a CVT so dire-diretso lang yung tunog ng engine niya. Walang cutscenes, walang gear. So for me, hindi ko gusto yung ganung feel. But for some, okay lang yon. So kanya-kanyang trip lang yan. Sa mga nagtatanong, ano ba yung power difference sa Montero Sport? Kaya nasabi ko kanina, kinukumpare ko sa Montero Sport since nag-o-overlap yung pricing niya. So sa mga nag-iisip tungkol doon, sasabihin ko yung opinion ko compared sa power delivery. From the get-go, yung overall feel talaga ng Destinator is a lot lighter. Since mas magaan yung body at saka monocoque yung kanyang configuration. Yung response ng engine niya is average lang. And may sinasabi akong delay because of the CVT transmission. But if you compare it with the Montero Sport, it's lighter and much peppier ang feeling. But once you speed up, dun mo makikita ang major difference. Ang power ng Montero compared dito sa Destinator. Yes, magaan yung Destinator, yung feeling niya, but once you speed up, dun mo ma-feel na may hangganan lang yung power niya. Nandun naman yung power ng 163 PS. If you compare it with the Montero Sport, kapag nagduluhan na, doon mo na talaga ma-feel yung difference. On the highway, mas kalmado ka sa Montero Sport since meron kang bigger displacement and as well as you have 8 gears to play with. From the get-go, yung Montero Sport kasi is heftier yung feeling. But once you speed up, doon mo siya maa-appreciate. May mga nagsasabi na mas malakas pa ito sa Montero Sport. I think hindi ganon yung case. For me, mas flexible pa rin yung Montero Sport pagdating sa power. Since diesel siya at mas malakas ang torque, so pangduluhan talaga eh. Mas kampante ka pa rin dun sa power plant ng Montero Sport kahit ano pa yung sabihin mo. Pero kung tanggalin mo yung aspect na yon and you just think the Destinator as is, okay naman yung engine niya for its size. Tama lang, not too fancy and not too spectacular. So, kayang-kaya niya yung body. Sa case naman na kapag nagsakay ka ng full na 7-seater, meron siyang a little bit of effort. So, expected mo na yon. But I won't consider it as underpowered. Compared dun sa Mitsubishi Standard na nandun yung underpower aspect niya. Anyway, overall, okay naman siya as is. Again, I appreciate the product of Mitsubishi and I think it would sell well. Especially pag nakita mo siya in person at ma-test drive mo. Ikot ko lang yung kaya niya ba nang umikot sa 2 lane? Okay, let's scrutinize again yung interior while we are doing the test drive. Ito nga pala yung itsura ng switch niya ng aircon system dito sa likod. Usually, nasa taas yan but merong sunroof kaya dito nilagay sa baba. And then meron dito siyang table na merong cup holder. Isa yan sa magandang feature nitong Destinator. I think magandang selling point din ito, especially sa family. So meron kang table. So matutuwa dito yung mga bata. Also, tinry ko din yung speakers niya. Maganda yung quality, maganda yung clarity, and there's a good amount of bass kahit papano. Another good feature nitong Destinator is yung avionics.
Makikita mo yung acceleration mo, yung boost ng turbo, yung torque. So much information about the vehicle. Even yung altitude makikita mo rin dito. At yung average fuel economy mo makikita mo rin dito. Doon naman sa instrument cluster niya, similar layout dun sa Montero Sport, marami kang makikitang information dito about the vehicle. Nandyan yung FM, nandyan din yung direction, at even yung setup ng driving assistance feature nitong Destinator. Even yung tailgate niya, since automatic ito, pwede mo siyang i-switch off. Dito sa instrument cluster, marami kang features na makikita, gaya for example ng fuel economy mo, driving range, and other information. Meron ka din ditong driving score mo para ma-check mo how well you are driving. Here, it shows how well you perform sa steering, sa brakes, at saka acceleration. Ito naman yung itsura ng climate system niya. It's dual zone, so ma-adjust mo yung temperature sa harap at saka dun sa likod. Another thing is naka-Nano X na nga pala ito. So, na-filter niya yung air coming inside the cabin. At ang napansin ko rin dito sa aircon system nitong Destinator is malamig talaga siya. I'm not sure kung Calsonic system ang ginagamit dito, just like other Mitsubishi models. Pero nung tinesting ko, malamig talaga yung aircon niya. Another thing is meron siyang aircon vent dito sa baba. So, naa-adjust yan and you can even close it. So, very rare yan sa mga sasakyan. At meron talagang air na lumalabas dito for cooling. So, kung gusto nyo makita yung sunroof, meron siyang switch dito. Yung sa left is for the opening of the sunroof kasama yung glass. At yung button naman dito sa right is para ma-open mo yung sunshade only. So, dalawang step mo, i-click para mag-full open siya. So, if you are into sunroofs, ito yung magandang feature ni Destinator na wala si Montero Sport. Kasi yung sa Montero Sport, yung sa harap lang, maliit lang. Pero dito, hanggang dun siya sa likod. Another good feature nito, similar dun sa Nissan Terra, is yung kanyang rear view camera. Useful ito, halimbawa, nabablock yung likod mo, meron ka mga gamit, makikita mo pa rin yung likodan. And just like doon sa Nissan Terra, meron pa siyang mga adjustments dito. You can adjust yung brightness, yung rotation, and even yung up and down ng camera. This is a nice feature at ang masasabi ko, malinaw yung camera niya compared dun sa Nissan Terra ko before. I think sobrang linaw ng cameras ng Destinator. High quality siya. As you can see here, sobrang crisp ng mga LCD niya. At yung camera system mismo, sobrang linaw niya. Pag nakita mo siya in actual, kitang-kita mo talaga yung positioning ng vehicle mo. Very similar yung camera niya sa mga Ford system. Pero mas malinaw pa nga ito, to be honest. Another thing is active yung mga guidelines niya dito. So it will be easier for you to park. Especially kung newbie driver ka pa lang. So marami talagang features itong Destinator na nagpapadali ng driving. Especially dito sa parking scenarios. At ang isa ko pang napansin, kapag nag-switch on ka ng camera, hindi siya namamatay habang tumatakbo. Diba sa ibang cars at 15 km per hour namamatay na yung camera niya. Dito tuloy-tuloy lang. How I wish yung ibang manufacturers ganito din yung setup. Siguro pinapatay lang nila yon kasi for safety reason. But for me, gusto ko itong ganitong features kasi sa experience ko, very useful siya. For example, kapag ka umaakyat ka ng mga ramps na hindi mo masyadong nakikita yung mga gutter. So, malaking tulong yon kasi dire-diretso lang yung camera. Yung experience ko kasi dito sa Ford system, namamatay siya at 8 km per hour. So, mahirap tansyahin yung vehicle, especially kung malaki. So, kung wala kang camera na dire-diretso, mahirap. And that concludes my test drive nitong Destinator. And I will give my summarized review nitong Destinator. But before I forget, ito nga pala yung mga active safety features niya. Meron siyang adaptive cruise control, forward collision mitigation, rear cross traffic alert, blind spot warning, at saka yung auto high beam. Of course, meron siyang 6 airbags saka yung multi-around monitor. In addition, meron siyang active yaw control which assists the drivers to turn safely. Meron din siyang leading car departure notification. Dito, ina-alert niya yung driver kung yung vehicle in front
ay nag-start na siyang mag-move. Okay, let's summarize. During the test drive, wala naman akong complaints o hindi magandang experience dito sa Destinator. Ang one notable negative lang para sa akin is yung CVT transmission niya. But other than that, okay naman yung performance niya pagdating sa NVH, sa ride quality, sa handling, and easy maneuvering. It leans more on the comfort side. So kung naghahanap kayo ng comfortable na SUV, nagpipit ito sa inyong need. Pagdating sa power, okay naman siya. It's average, so don't expect na sobrang lakas ng makina niya para sa overall packaging ng vehicle. Sa normal mode, meron siyang konting delay. But once it keeps going na, matulin na rin naman siya. Siguro if you want more oomph, use the tarmac mode. Yun yung pinaka-sports mode niya. Very useful siya, especially kung fully pack yung 7 seats nito. So, halimbawa, magma-mountain climb ka, pupunta ka ng Baguio, pwede mo siyang gamitin. Mag-iiba yung response ng accelerator. Mas magiging magaan ang feeling. And pagdating naman sa steering wheel, ito siguro yung magugustuhan ng karamihan. Even though EPS siya, may konting feel pa rin siya. And sobrang light niya for what it is. Yun ang hindi mo makukuha sa mga PPVs or ladder frame vehicles. Unless mag-Ford Everest ka. But dito, sobrang gaan nung steering wheel niya. And I feel na hindi ka agad mapapagod dito, especially kung nagdadrive ka ng mga long distance. And one thing to note is maganda yung suspension niya. Maganda yung tuning niya. May control naman siya over bumps at supple yung ride niya. Siyempre, sa mga bigger or deeper potholes, mas ramdam mo dito than the PPVs. But in general, sobrang smooth ng ride niya. Very smooth, and I think wala kang i-complain. Pagdating sa smoothness and ride quality nitong Destinator. Pagdating naman sa brakes niya, maganda rin yung progression ng brakes niya. Madali siyang timplahin. It's not the most powerful brakes out there. Pero, for the package ng Destinator, kayang-kaya niyang pahintuin ito with a good progression sa feeling niya. And lastly, pagdating sa kanyang NVH or yung noise, vibration, and harshness, wala naman akong complaint sa NVH niya. Yung engine niya is tahimik naman unless haapakan mo siya at maririnig mo yung CVT drone. And other than that, yung noise infiltrating the cabin is average lang siya. And tahimik naman siya for the most part. Yung road noise hindi din ganun karinig. Pero iba siguro yung story kapag nag-highway driving ka na. Pero hindi siya natin matetest dito. But for most part, tahimik yung cabin niya. At comfortable siya for families. Okay, so yan yung verdict ko pagdating sa driving feel or driving dynamics niya. So ano naman ngayon yung mga pros and cons niya? Ang unang pro niya for me is yung comfort niya. In general, comfortable siya na SUV. Yung suspension niya is good. At yung other characteristics niya, really leans for comfort. So, typical yon sa mga monocoque body na makikita mo sa mga crossovers. So, yung handling niya and feel leans more towards a crossover rather than an SUV or PPVs na SUV. Another pro nito is yung easy handling niya. Almost any family member madadrive to with ease. Since magaan yung steering wheel niya kasi naka-EPS siya. Another pro nito is yung amount of features na makakuha mo, especially dito sa GT variant. For some, marami siyang mga gimmicky na features. But I think in this day and age, since nagmamahal na rin yung mga prices, mas maganda na rin kung merong ganitong mga features. Especially ang nagustuhan ko dito yung mga cameras niya, sobrang linaw. So very useful yung mga yon. At yung rear view camera niya na malinaw is additional good feature. And additionally, madami din siyang active safety features. Another pro niya para sa akin is yung kanyang futuristic design. Yung feel niya or ambience is also modern. So kung ang type mo is yung modern design at yung medyo upmarket, mafe-feel mo siya dito sa Destinator. Yung ginamit na material, it's not the best. Yung design execution niya as is,
mafe-feel mo na modern siya. Another pro nito is yung Mitsubishi badge. Sa ngayon, sa dami ng mga brands na lumalabas, marami na mga Chinese brands, parang mas safe ka dito sa Mitsubishi brand kasi it's a Japanese brand. So even though hindi siya hybrid na common ngayon, pagdating naman sa reliability and availability of parts, hindi ka mapapahiya dito sa Destinator. Since itong Mitsubishi sa Philippine market controls about 18% of the market or second only to Toyota which controls about 46% of the market. Popular din kasi ang Mitsubishi sa Philippine market gaya ng Expander, ng Montero Sport, at saka yung Triton. And another thing is matagal magpalit ng model si Mitsubishi. For some maganda yon kasi hindi agad naluluma yung vehicle na binili nila. Another pro nito, yung base variant niya, is ka-price ng mga 5-seater na crossovers. At ang kagandahan dito sa Destinator is 7-seater siya. So if you need additional 2 seats, magandang i-consider itong Destinator. Especially yung GLX variant, nasa ngayon is 1.389 million. I think among doon sa mga variants, yun yung pinakamasulit na variant na makukuha mo. So kung pipili ka nung halimbawa nung Expander Cross, itong Destinator na base model, magdagdag ka lang ng 100,000, makakakuha ka na ng GLX variant at mas malakas pa yung engine niya at mas maganda pa yung space mo. So yan yung mga positives niya. Ano naman yung negatives niya? Ang number 1 negative for me is yung kanyang CVT transmission. Matamlay talaga siya, especially from the get-go. At kapag hinahataw mo siya, maririnig mo talaga na CVT siya. Kasi maririnig mo yung drone ng CVT. Pero in casual driving, hindi mo naman siya mapapansin. Mararamdaman mo lang yung rubber band effect or yung CVT effect kapag hinahataw mo siya. Another negative for me is yung kanyang fuel efficiency. Generalize ko lang, given yung specs niya na 1.5 liter turbo tapos 7-seater, ang expectation ko is hindi siya ganun ka-fuel efficient kasi hindi rin siya hybrid. So expect nyo na hindi siya ganun ka-fuel efficient. Another negative for me and for some is wala siyang hybrid system doon sa top variant. Sa day and age ngayon, yung mga price range na 1.9 to 2 million, they would prepare yung merong hybrid system. Kasi doon mo mararamdaman na meron kang fuel savings kapag hybrid. I think sa market, medyo alangan yung positioning nitong Destinator. Ang nakikita ko lang na competitor nito na merong hybrid system is yung Toyota Scenic. Medyo similar layout, same size. Ang advantage ni Scenic is meron siyang hybrid sa top model niya. Pero mas mahal naman si Scenic sa lower variant. Si Destinator kasi starts at 1.3 to 1.4 million peso. Another con nito for me na hindi naman masyado is yung kanyang space sa loob. Hindi siya ganong kaluwag. Actually, I was expecting very roomy interior. Pero average lang yung space niya sa loob. Especially sa third row. So kailangan mo pang i-adjust ng konti to accommodate yung bigger passengers. Another code dito which is common sa mga modern vehicles today is because yung mga features niya, marami siyang mga features na pwedeng magkaroon ng glitches in the future. So kapag hindi mo na maintain well, expect na meron kang glitches in the future na may be difficult to solve. And ang last con for me is dun sa GT variant, medyo mahal siya at 1.93 million pesos. Well, it depends naman kung how you see yung value ng vehicle. But for me, medyo steep yung range na 2 million pesos. Pero dun sa lower variant, wala akong complaint since mura yung GLX variant nito. So, yan lang naman ang mga cons na nakikita ko dito sa Destinator. But generally, ang masasabi ko, magandang vehicle ito for families that wants that modern feel. And knowing na it came from a reliable brand na Mitsubishi, I think it's a good product na pwede nyong tingnan at i-consider. Kung ako ang tatanungin nyo, ang pipiliin ko is yung middle variant or yung base variant na GLX model. Kasi you still get the same engine na 163 PS. Tapos sa exterior, walang masyadong nabago. Ang nabago lang talaga yung sa interior features saka yung mga advanced features.
Kasi dito sa GLX variant, pagdating sa aesthetics sa labas, yung mga LED lights nandun pa din. Just comparing it with other brands, yung mga basic model nila, kitang-kita mo na yung difference. Dito, hindi mo siya masyadong feel kasi walang masyadong malaking pagkakaiba. Just to recap, ang price ng GLX Turbo is 1,389,000. Merong discount na 100,000 ngayon, so ang base price niya would be 1,289,000. Yung GLS naman is 1.599. With 100,000 discount, magiging 1,499,000. At yung GT naman na monotone is 1,929,000. May discount na 130,000, so magiging 1,799,000. Yung GT naman na two-tone is 1,939,000. May discount ulit na 130,000, so ang price niya is 1,809,000 pesos. So ang suggestion ko, check nyo sa showroom at i-test drive nyo kung ito talaga yung vehicle na babagay sa inyo. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng ideas about the all-new Mitsubishi Destinator. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!